I'm sending you all the possible locations na pwedeng puntaan ni Yaya. Pag nakita ko, tatawagan agad kita. Nakabot ka sa Pampanga sa paghahanap sa Kuya Lili. Habang kausap ni Stephen ang papa niya ay giniit ng binata na siya na ang umaasikaso sa bangkay ni Edward na pinili na din niya ang pinakamagaling na doktor na titingin sa Uncle Albert niya. Mismong kamag-anak nila Stephen sila Edward kaya siya na ang umaasikaso ng lahat lalo't nasa ibang bansa ang ibang kamag-anak nila. Sakto namang dumating ang mga pulis na may hawak sa kaso ng binata na agad nilang kinausap si Stephen at agad niyang tinanong kung may findings na sila. Pinaliwanag naman ng mga pulis na may nakita silang scratch sa lieg at braso ni Edward mula sa mga kuko na maaring defensive wounds na dahilan na pagkalaglag niya na ito na din ang kinamatay niya. Dahil dito ay nalaman ni Stephen na foul play ang nangyari at may bumatay kay Edward na agad namang sinabi ng mga pulis na yun ang aalamin nila na kailangan nilang mangalap ng mga ebidensya kung may eyewitness at nangako ang pulis na gagawin nila ang lahat para maresolba ang kaso nila. Habang malungkot naman si Lola Nene dahil sa nangyari sa fiancé ng kapatid ni Caroline na giniit pa ni Munching na napakasaklap ang nangyari na namatay isang araw bago ang kasal na doon mismo sa venue sana ng kasal nila na napakamalas naman ni Edward na mismong nakita pa nila Bingo at Caroline. Agad namang tinext ng binata si Bingo upang tanungin kung kumusta na siya at kung nakauwi na ba siya na sobrang nag-alala siya para kay Caroline. Agad namang tinawagan ni Lola Nene ang dalaga, sabay sinabi niya kila Bingo at Munching na puro sila daldal na dapat tinatawagan nila si Caroline na agad namang sinabi ni Bingo na tinext na niya ang dalaga pero giniit ng matanda na hindi pwedeng message lang dahil hindi biro ang nangyari sa kanila at hindi biro yung nakita nila na dugo ang bangkay ni Edward. Sakto namang nasa CR si Caroline na naghihilamos na nagka-anxiety attack na naman siya, na agad naman siyang sinagot ng dalaga pero humihingal pa siya, napilit niyang pinapakalma ang sarili niya, na agad namang ni-loudspeaker ni Lola Nene, sabay kinumusta niya ito, na agad namang sinabi ng dalaga na okay lang siya pero dinig nila Bingo ang paghinga niya na parang pagod na pagod at humihingal ang dalaga. Sinaad ni Lola Nene na masyado siyang nag-alala sa kanya na kung nalulungkot siya o gusto niyang kumain o gusto niyang may kasama ay pupunta siya sa bahay nila. Nagpasalamat naman ang dalaga sabay sinabing kailangan na din niyang magpahinga na nag-good night na siya na sinabihan niya din si Lola Nene na magpahinga na din ito. Nahimasmasa naman si Bingo nang marinig niya ang boses ni Caroline na sakto ding nag-reply sa message niya na mas lalong gumaan ang loob ng binata. Habang iyak ng iyak si Bettina dahil gusto niyang puntahan si Edward, habang kausap naman ay Irene ang head ng catering na babayaran nila ang pinag-usapan nila at hindi na nila kailangang magluto pa dahil patay na yung groom pero babayaran nila yung nasa kontrata. Dahil sa mga kalmot ng kuko na nakita sa leeg at braso ni Edward na maaaring sanhi ng pagkalaglag niya ay malalaman nilang maaaring babae ang nakapatay sa binata. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.